Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong LPA na ito yung si dating Bagyong Kaloy. So huling namataan kaninang hapon sa layong 1,000 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. So malayo na ito sa ating bansa at wala itong epekto sa magiging panahon sa mga susunod na araw. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na ngayong hapon, may mga naobserban po tayong bumubulusok na kaulapan sa malaking bahagi ng Pilipinas, particular dito sa southern portion ng Mindanao, as well as dito sa ilang areas po ng Luzon. So inaasahan natin ang patuloy na pag-iral ng frontal system dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, ito namang mga kaulapan sa may Mindanao ay epekto ng easterlies na kung saan umiiral ito sa silangang bahagi ng nabanggit na lugar. For Metro Manila and most of the country, generally fair weather conditions sa ating inaasahan bukas. Nandiyan pa rin mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At ito yung ating latest thunderstorm advisory issued ngayong araw. So makikita natin dito sa diagram na ito na sa kasalukuyan may mga naobserbahan po tayong thunderstorm. Either currently affecting or expecting yung mga thunderstorms na ito sa ilang areas ng Luzon. Makikita natin itong eastern section ng Luzon, may mga recorded thunderstorms pa tayo. So possible later in the evening, mas marami pa yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Gayon din po dito sa southern and western portions ng Mindanao, may mga thunderstorm activity po tayo ngayong hapon. Itong mga pag-ulan sa area ng Luzon, particular na dito sa may central Luzon and northern Luzon, hindi naman po natin ito nakikitaan ng senyales na magtatagal ngayong gabi hanggang bukas. So ito yung mga tinatawag natin isolated rain showers or localized thunderstorms. So posible ito yung mga lugar na highlighted by violet ay makakaranas ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang sa 3 oras. Dito naman sa area ng Mindanao na kung saan may epekto ang easterly sa silangang bahagi, possible mas sustain or mas matagal yung mga thunderstorm activities sa areas na ito. So asahan natin by tomorrow, mas marami pang areas ng Mindanao makakaranas ng mga pag-ulan. At ito yung ating magiging lagay ng panahon bukas dito sa Luzon. So dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dito sa may extreme northern Luzon, bukas asahan natin magpapatuloy itong epekto ng frontal system. Mataas ang tsansa na makaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. For Metro Manila and the rest of Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. Generally fair weather, may tsansa pa rin tayo ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, tulad nga po na nasabi ko kanina, itong southern portion ng Mindanao, particular na sa may Davao Region, Soxargen, portions ng BARM dito sa bahagi ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. For tomorrow, asahan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng easterlies. So as compared sa rest of the country, itong southern portion ng Mindanao in particular, possible masustain po yung mga pag-ulan natin dyan o yung mga thunderstorms by tomorrow. So maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin kaakibat dito kadalasan yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar na ating bansa, so for most of Luzon, sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, sa mga syudad ng Metro Manila, Baguio at Legazpi, magpapatuloy pa rin itong generally fair weather, mainit at maalinsang ang panahon, pero mas nadalas yung ating thunderstorm activity pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa bahagi po naman ng Visayas, ganoon rin po tulad sa Luzon, no, generally fair weather, mainit at maalinsang ang panahon rin. Partly cloudy to cloudy skies, pero mas nadalas na nga po yung ating thunderstorm activity. So magdala po tayo ng payong. Pananggalang yan sa init ng araw, umaga to tanghali. Pananggalang naman yan sa pag-ulan, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa bahagi naman ng Mindanao, so dito sa mga areas ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, so most of Mindanao, inaasahan natin yung prevailing weather system sa mga susunod na araw ay yung easterlies. So itong southern portions ng Mindanao, posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan in the coming days. So, pero generally fair weather ang ating inaasahan, wala tayong mga sustained na mga pag-ulan
na posibleng maranasan. Ang haring araw sa Kamunilaan ay lulubog mamayang 6:17 ng hapon. Sisikat naman bukas sa na 5:28 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng thunderstorm advisories, yung mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings, ay follow po kami sa aming social media accounts at UST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa UST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.ust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan William.